Ang bahagi ng kasulatan na siyang ating magiging batayan. Sa pamamahayag ng salita ng Panginoon, ito po ay masusumpungan sa aklat ng mga gawa. Sa kabanatang 20, mula sa talatang 28 hanggang 30, at ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Muli, Panginoon, aming ikinagagalak ang aming mapanyapak ay dinala mo sa banal na dakong ito upang minsan pa'y makatagpukan namin. Nahangad namin na ikaw ang siyang mapasa aming kalagitnaan, maranasan namin at madamang iyong presensya. Yamang ikaw din ang nagsabing kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Nasasabik kami kagaya ng isang usang uhaw na uhaw sa malamig na tubig. Nauuhaw kami sa aming mga sarili upang ikaw ay aming hanapin. Makatagpo ka nawa namin. At higit sa lahat ay mangusap ka sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Marinig namin ang iyong tinig, gaya ng pagdinig ng mga tupa sa tinig ng kanilang mga pastor. Ang iyong mga salita ay kailangan namin sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa mga salitang namumutawi mula sa iyong mga labi. Dagdag mo ang iyong kakaibang pagpapala, ang pagbabasbas sa pagkinig ng iyong mga salita. Dahil ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Kasiyan mo nawa, Panginoon, ang mga salita na mamumutawi sa labi ng iyong lingkod na magpapahayag ng iyong mga salita. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo. Kadalasan, ang mga bagay na nakasanayan na o nakagawian, ang mga bagay na hindi na nabibigyan ng pansin. Dahil ito'y nakagisnan na natin, nakagawian natin. Kagaya limbawa ng paksa na merong kinalaman sa iglesia o church. Marahil marami sa atin, sa tagal na rin ng panahon, nakamulatan na natin ang pagkakabilang o pagkakasama sa isang iglesia o sa Ingles ay church. Inabanggit ko ang Ingles sapagkat sa panahon natin, mas bukang bibig ang Ingles na church kaysa sa iglesia, salitang iglesia. Sapagkat marami, bagamat binabanggit o nasasambit ang salitang iglesia, ay malaki ang kakulangan sa kanilang pagkaunawa kung ano itong iglesia. Mayroon namang mali ang kanilang paniniwala tungkol sa isang iglesia.
Kaya kuminsan ito ay pinanggagalingan ng kalituhan. Kaya naman sa umagang ito ay ating pag-usapan ang iglesia, ang salitang iglesia. Na gaano ba ito kahalaga? At anong kinalaman nito sa atin bilang mga mananampalataya? At gaano rin katotoo na ating sinuseryoso ang pagiging kabilang sa isang iglesia ng Panginoon? O dili kaya'y isang bagay itong maari nating pawalang saysay at nangyayari, nakaugalian na lang natin, kagaya ng tuwing araw ng pagtitipong, kagaya nito sa Panginoon, nakagawian na lamang ba natin ang tayo'y dumako sa isang church o madalas sinasal nating iglesia. O kaya naman ay maari nating sentabi na hindi naman ganong mahalaga yan. Na pwede tayong magpaliban, pwede tayong hindi dumako o dumalo sa mga pagtitipon sa isang church o iglesia. Kaya nga, mga pinakaiibig na mga kapatid, ang paksang ating pag-uusapan sa ating aralin na pagkain ay pinamagatang kong iglesia iginaya sa isang kawan. Mahalaga na mapag-uunawa. Dito sa Gawa 20:28, aking muling banggitin ang nasasaad sa nasusulat na kagaya nito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sakalay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga lagad sa kanilang hulihan. Ang pinakamalagang bahagi ng talatang ito, ang batayan, ay ingatan ang buong kawan upang pakanin ang iglesia ng Panginoon. Kaya makita ninyo, nandun yung saltang kawan at yun yung saltang iglesia. Bagamat na nakamulatan na ang salita na iglesia at mas madalas ang ginagamit o binabanggit ay ang salitang Ingles na church. Para kasing mas magkakaintindihan tayo, magkakaunawaan, imbis na ginagamit ang salitang iglesia, ang ginagamit ay ang Ingles na church. Na kung tutusin, napakabanyaga sa atin ang salitang ito, ngunit ito na ang ating mas paraan na tayo'y nagkakaunawaan kapag imbis na ginagamit natin ang salitang iglesia, ay hinihiram natin ang salitang church sa Ingles. Ngunit, kung susuriin nating mabuti, napakalaki ng agwat ng pagkakaiba ng dalawang salitang ito. At mamaya makikita natin, kumbaga doon sa isang pag tinituruan ng mga bata at nagpapakita ng larawan, ay tinatanong, alin-alin nga ba ang naiiba? Alin-alin nga ba ang naiiba? Ano ang naiiba sa Ingles na church at sa Tagalog o wikang Pilipino na iglesia? Mahalagang ito'y mapag-usapan natin sapagkat hindi marapat na tayo lamang ay maaring dumadako at dumadalo sa isang church o iglesia. At hindi rin naman dapat o sukat
na magkamali tayo ng ating paniniwala kung ano ang church o ang iglesia. Kasi kung ang mangyayari po nito ay para na lang tayong sumasama sa ikangay agos, no? Na sapagkat may dumadako sa isang church o iglesia, tayo rin ay nakikidakot, nakikidalo na rin, na gaano ba natin naunawaan at nalalaman kung bakit tayo dumadako o dumadalo sa isang church o isang iglesia. Minabubuting ugatin natin muna ang salitang Ingles na church. At kapag ginagamit natin ang salitang Ingles na church, ay nagkakaunawaan tayo na ang pinag-uusapan ay sambahan o simbahan. Hindi ba ganon? Kapag ginamit ang English na church, kaagad-agad ay walang pag-aalinlangan, naunawaan natin ang pinag-uusapan ay isang sambahan, o simbahan. Diba? Ngunit, kung titignan po ninyo, ang pinagugatang salita ng salitang church, sa English muna po tayo, dayamang mahilig ang lahat sa English, pag-usapan natin muna ang salitang English na church. Kung ugatin, ang salitang English na church ay nanggaling sa salitang sirise o churche. Mukhang dito mas tama ang mga Koreano, di ba? Kasi pag sasabihin lang church, pwede nila sabihin churche. Kasi ang salitang Ingles na church nanggaling talaga sa salitang sirise or churche. At sa uli naging church. Na ito'y binabatay sa salitang Aleman o German language na kirke, na nanggaling naman sa salitang Grego na Kyriakon. Kasi alam naman ninyo yung istorya ng mga lengguwahe hanggang sa magpasalin-salin. Katunayan, ang salita nating iglesia, hindi naman salitang Tagalog o wikang Pilipino. Ito'y galing sa Kastila na iglesia at sa Latin na ecclesia at sa Gregong ecclesia. Magkakaiba nga lang ang yung titik na ginagamit. Sa Grego ecclesia ay ginagamit yung ka. Sa Kastila ginagamit yung si. Ecclesia, ecclesia. Naging Kastila mula sa Latin na iglesia at yun na rin ang ating nahiram na sa salitang iglesia. Ngunit sa English, yung church, kagaya ng aking nabanggit, nanggaling muna ito sa salitang sirse o dun sa, dahil ang salitang English din o lingwaheng English, mayroon tinatawag silang Old English, yung pinakamatanda, sinaunang English nila, nagpalit sa kalagitnaan ng panahon, at bandang huli ay yung tinatawag lang Modern English. Kaya yung unang English ng church ay sirise at naging churche at bandang huli naging church. Ngayon, tulad ng sabi ko, kapag sinundan ninyo at pagkatapos yung salitang churche ay nanggaling naman sa alemang salita o German language na kirke, at yung alemang salitang yon nanggaling naman sa mas matandang lengguwahe na Koryakon ng Grego. Na kapag sinabi yung salitang Koryakon, hindi na rin naririnig yung Koryakos, Koryos, na ibig sabihin ay Panginoon. Pag sinabing Koryakon, ay belonging to the Lord, sa Panginoon. At ito'y kinakabit palagi sa mga templo, sa mga bulwagan o dakong pinagtitipunan, kagaya ng bulwagang ating pinagpipisanan, tawag natin ay bahay ng Panginoon, bahay sambahan. No? Dahil yun ay itinalaga
sa Panginoon. Ngunit mapapansin ninyo, sa karaniwang kaalaman, ang Ingles na church ay isangang bulwagang na pinagtitipunan. At ito'y dakong pagtitipon. Mapapansin din ninyo yung salitang chirke. Diyan din nagugat yung Ingles na circle. Kasi noong unang panahon, karamihan ng mga pinagtitipunan, parang sirkulo, parang bilog. At yung mga nagtitipon ay nakapaikot. Kaya doon din nanggaling yung salitang sirse or sirke, sapagkat noong panahon, diyan din at nakakatuwang sabihin din, bagamat hindi maganda, diyan din nanggaling yung salitang circus. Circus. Kaya kung minsan merong nagpapahaling, kung minsan yung church parang circus Diba? Hindi man magandang sabihin, pero kung minsan parang ang church parang circus din. Bukod sa ito'y circle, paikot-ikot ang nangyayari. Kaya siguro minsan ang tinatawag, paikot-ikot, linggo na naman, sasamba na naman, linggo na naman. Kaya kung minsan dito sa atin sa kawan ng Panginoon, pinaiiwas ko yung salitang gawain Kasi 6 na araw na kayong gumagawa, pagdating ng linggo, gawain na naman sa Panginoon. Parang puno na lang tayo ng gawain. At minamabuti ko yung pagtitipon sa Panginoon. Dahil kung pagod na kayo sa 6 na araw na paggawa, pagdating ng linggo, may gawain pa uli sa Panginoon, parang mararamdaman yung wala na bang katapusan na kapaguran yan. Puro gawain na lang. Di ba? At dahil dun sa paikot-ikot na yon, kaya siguro hindi maiwasan ng iba, nangangatamaran, ng iba nangpapaguran sa pagdako sa church, sa dako ng pagtitipon o bulwagan ng pagtitipon. At kung minsan, tulad ng sabi ko, diyan din nanggaling yung salitang circus. Kung minsan ang nangyayari sa loob ng isang church, ay parang circus, magulo, at hindi maunawaan. Kung minsan, maraming problema, maraming pagtatalo-talo. Isipin niyo, nanggaling lahat yan sa salitang church, mula sa sirse o chirke. Kaya nga kung tutuusin, maling isalin, pakinggan po ninyo, maling isalin ang salitang Ingles at gawing Tagalog o wikang Pilipino sa atin ngayon na iglesia. Kasi ang salitang iglesia ay hindi uri ng dakong pagtitipon. Hindi siya bulwagan ng pinagtitipunan, ang ibig sabihin talaga ng iglesia. Yung church sa Ingles, yun ang meron. Kaya makita nyo, alin-alin nga ba ang naiiba? Makikita ninyo na ang iglesia, na pinanggalingan ng salitang iglesia, na mababasa lalo na sa Biblia, ang pinagmulang salitang iglesia ay mapapansin natin salitang Grego. At may lalarawan natin kung anong ibig sabihin ng iglesia sa mga Grego. Noong panahon ng mga Grego, kapag sila po ay nagpatawag ng pagpupulong. Merong umiikot, nagtatambol, o kaya nag-aanunsyo. Sa mga ginagawa rin naman natin yan kuminsan, di ba? Sa ating mga barangay, may umiikot na nag-iingay, nagtatambol, o kung ano man nagpapatunog ng tunog. At pagkatapos nag-aanunsyo, meron po tayong pa-meeting sa barangay, ganitong oras, ganitong araw. May nagtatawag ng pagpupulong ng mga tao doon sa polis na tinatag, doon sa komunidad nila. At yung tumugon doon sa panawagan at nakipagtipon, sumama doon sa pulong, ang tawag nila eklesia. Sa bakatid, noong unang panahon, sa mga Grego, ang salitang eklesia
ay hindi naman salitang pangrelihiyon, kundi basta yung mga taong tumugon sa panawagan, dumalo sa pagtitipon, yung pagtitipon na yon ang tawag ay eklesia sa wikang Griego. Dangat nga lamang, ang pagkakaiba sa Biblia ay alam natin na meron siyang gamit na espiritual, no? Na hindi lamang kagaya ng gamit sa wikang Grego, ang salitang eklesia, na pwede siyang pampolitikal na pagpupulong, kasi ang tawag sa mga komunidad ng Grego ay polis. Polis, na doon kinuha ang salitang politika, no? So maaari siyang pulong ng politika. Kaya makita sa gawa, nagpulong, may patawag diyan sa Atenas. Nung nandun si Pablo, nagkagulong daw kasi hindi nila naintindihan, nalilito sila, ano ba itong talagang pinanganawag na pagpupulong? Kasi sa mga Grego, basta isang pagpupulong, isang pagtitipon, ang tawag doon, eklesia. So maaari siyang gamitin sa hindi reliyosong gamit o pang spiritual na gamit. Ngunit sa Biblia, alam natin na ito'y hinango, kinuha ito at ginamit na may kinalaman sa spiritual na bagay. Ngayon, mapapansin ninyo, ang salitang iglesia, na kung saan kinuha sa salitang eklesia, mapapansin ninyo sa Biblia, ay mahalagang mapagunawa natin to. Sapagkat kung wala tayong tamang pagkaunawa, at basta tayo nakabilang lang sa isang iglesia, at may mga pagkakataon pa rin masasabing mali ang paniniwala sa iglesia, ay mapapansin natin na maaring ito'y magbulid sa atin sa kamalian at maaari din namang dalhin tayo sa hindi tamang pagkaunawa. Baka bandang uli lalabas, kunwari nakikicharts tayo, o kaya nasa isang iglesia tayo, na hindi naman natin naunawaan. At napakahirap kapag hindi natin naunawaan ang isang bagay at ginagawa natin, maaaring sabihin natin na kahabag-habag naman yung kalagayan gano'n na hindi natin nalalaman ang ating pinaggagawa. Kaya napakahalaga nito na ating paksang pag-usapan. At hindi lamang na hindi natin nalalaman ang ating ginagawa, baka naman mahalaga pala, pero nagwawalang bahala tayo. Napakahalaga pala ng isang iglesia, lalo na ang makasamang mabilang sa isang iglesia, ngunit gaano natin tinutotoo at siniseryoso ito. Kailangan ba talaga ito? Mayroon bang itong malaking kinalaman sa ating buhay espiritual? At hindi lamang yon maging sa ating kalagayan sa kasalukuyan at maging yung hinaharap natin. Kaya mahalagang ating pinapaksa ang bagay na ito sa ating usapin, sa ating aralin na pagkain. Titingnan natin kung ang salitang eklesia, halimbawa, tingnan niyo itong maaring maling pagsasabi. Kung ang sinasabi ng salitang iglesia ay mula sa salitang eklesia ng Grego, at yun nga'y yun yung mga taong tumugon sa isang panawagan, paanyaya ng pagpupulong o pagpipisan. Sa panahon natin ngayon, may sekta ng pananampalataya, halimbawa, na dinidiinan nila ang pagiging iglesia at sinasabing, ako ay iglesia. Mali po yun. Kasi ang eklesia ay karamihan. Kabuuan ng isang kabilangan ng mga taong nagpulong. Hindi yung pwedeng sa sarili mo na ikaw ay iglesia. Mali yun. Maaari pa siguro sabihin, ako ay kabilang sa isang iglesia.
Maaari pang gano'n. Ako'y kasama sa mga bumubuo, miyembro ng isang iglesia. Mas tama pa yun. Kaysa sabihin na lamang ako'y iglesia. Maling-mali kung ating susuring mabuti ang salitang iglesia na sapagkat ito ay binubuo, kung ilan mang bilang yan, kung gaano mang karami yan, basta yun ay binubuo ng mga taong natipon, tumugon sa isang pagpupulong o ng pagtitipon. Kaya tignan nyo, kung titignan ninyo, parang napakapayak na usapin, ngunit maaari itong maghatid o magdala sa isang maling paniniwala at maaring mayroong kapansanan na maaring ihatid sa isang tao. Kaya alin-alin nga ba ang naiba sa salitang church at iglesia? Lalabas na ang salitang iglesia ay mapagunawang nangangulugang hindi dakong pagtitipon. Ulitin ko. Ang salitang iglesia ay hindi dakong pagtitipon, kundi taong nagkatipon. Nakita niyo ang malaking pagkaiba. Ang church, dakong pagtitipon. Yung salitang English na church. Pero yung salitang iglesia ay hindi siya dakong pagtitipon, kundi mga taong nagkatipon. Yun ang malaking agwat ng pagkakaiba. Kaya dapat maging maingat din sa paggamit ng salitang church. Maaari lamang mabigyan siguro ng katwiran sapagkat sa atin bilang sangkawan ng Panginoon, nilalagay din natin yung Christian church. No? Ngunit kung titignan ninyo, maaari natin sabihin, kaya pwede natin lang gamitin yon sapagkat ibig din sabihin ay itinilaga sa Panginoon yung lugar na yon, yung dakong yon. No? Ang bahay na yon, ang bulwagan na yon na pinagtitipunan ay sa Panginoon. Kaya pwedeng sabihin Christian church yon, yung lugar na yon, yung dakong yon. Pero kung ako ang masusunod, baka mas gusto kung gamitin natin Christian congregation. Na ibig sabihin yung katipunan, kapisanan o kongregasyon ng Panginoon, ng mga nananampalataya. Ngayon, kalintulad sa mga nangasusulat, mababasa sa Biblia, ang iglesia o eklesia ay isang kapisanan o kapulungan na binubuo ng mga tinawag o natawag o kaya'y tumanggap ng pagkatawag. Kaya titignan ninyo maging ang salitang Grego na eklesia ay binubuo ng dalawang salita. Yung salitang kaya eklesia, ang ibig sabihin ng salitang mula sa iba, sa Ingles, out of or from. Galing sa iba, galing sa labas. At yung salitang kaleo, tawagin. Kaya sa Ingles, to call. Kaya ang ibig sabihin talaga ng iglesia o eklesia na mababasa sa Biblia ay yung mga taong tinawag. Yung mga taong natawag, tumugon doon sa at naparoon sa pagtitipon. Ginamit yung ginagawa ng mga Grego noon at iyon ay kinuha ng mga mananampalatayang Kristiyano upang sa gayon ay magkaroon naman sila ng dahil alam ninyo sa kasaysayan, maintindihan natin, lalo na ang mga sinaunang mananampalataya, ay mga datihang mga Hudyo. At dahil mga datihang mga Hudyo, naging mananampalataya kay Kristo, alam naman ninyo ang mga Hudyo, dati meron silang templo na kinabibilangan, hindi ba? Mula pa sa matandang tipan hanggang bagong tipan, pinag-uusapan na yung templo niyan. May dinadaluhan silang lugar, may dako silang pinupuntahan ng kanilang pagsamba at ng mga kanilang paghahain. Ngunit alam natin sa kasaysayan na wala ang templo yon. No? Nagiba, winasak sa lumang tipan, at pagdating ng bagong tipan, sinisikap na yon ay muling itatag. Pero yung mga
mananampalatayang Kristiyano sa sinaunang panahon, bandang huli, nang dahil sa kanilang pagiging Kristiyano o kay Kristo, ay sinimulan na silang itaboy ng mga Hudyo na hindi nananampalataya kay Kristo Jesus, nating Panginoon. Bandang huli, sila'y sinikil, sila'y ginipit, kaya napawalay sila, ang mga unang mananampalataya. Siguro, maaari nating isipin na, ano ang pagkakakilanlan nila ngayon? Di ba? Pag sila'y nagtitipon, wala sila sa templo, wala sila sa mga sinagoga. Kaya nagtipon sila sa mga, alam natin, sinauna, nagtipon sila sa mga bahay-bahay ng mga mananampalataya. At doon sa pagtitipon nilang yon, anong tatawag doon sa pagtitipon nilang yon? Kaya hinango marahil sa ginagawa ng mga salita ng Grego, sila ay isang ekklesya. Nagkakatipon sa Panginoon. Mga taong tumugon, mga taong tinawag. Alam niyo, napakalaga ang salitang tinawag sa Biblia. At ito ang maraming mga talata, napakarami po nito, babasahin ko lang sunod-sunod. Lalo na, halos 10 talata ang aking hinagilap tungkol sa anong ibig sabihin ng mga Kristiyano, tayong mga mananampalatayang Kristiyano ay mga tinawag o natawag. At napasama sa mga tinipon ng Panginoon sa Kanya at patuloy na nagtitipon sa Panginoon hanggang ngayon bilang isang ekklesya, isang kalipunan, isang kapisanan o kongregasyon ng Panginoon. Ilan sa mga piling talata, bagamat marami po ito, babanggitin ko na lamang halimbawang Roma 1:5, 6, Roma 8:30, Kapitulo 9, 24 at 26, at mas naririnig natin yung Roma 8:28, na kung saan sinasabi doon ang lahat ng bagay nakakalakip na gumagawa sa kabubuti nilang mga nagsipag-ibig sa Diyos at mga tinawag. Yeah. Mga tinawag. Makikita ninyo sa Efeso 4:1, may tinutukoy siyang dapat magsilakad na nararapat sa pagkatawag. At sa Apokalipsis 17:14, ang sabi ang Panginoon at ang niyang mga kasama doon sa mga pakikipagbaka na mangyayari, ang sabi na ang kasama ng Panginoon ay mga tinawag, kletos, mga pili, ekletos, at mga tapat, pistos. Ito yung mga description. Ito yung mga pagkakakilanlan. Ano ang mga Kristiyano? Sa unang Korinto, ang sabi naman diyan, sa unang Korinto 1:25-28, yung mga tinawag ay mga pinili ng Diyos. So, ibalik natin doon sa larawan ng mga Grego na kanilang ginagawang pagpupulong. May nananawagan, may nag-aanyaya, dumako kayo, dumalo kayo sa isang pagtitipon. At yung mga taong tumugon, yun ang ekklesya. At nagtipon yun ang ekklesya. Yung mga hindi pumunta, hindi dumalo, hindi sila ekklesya. Nakita nyo? Wala sila dun sa pagtitipon kundi yung mga tumugon sa panawagan at dumako at nakipagtipon, yun ay ang mga tinatawag nilang ekklesya. Sila yung mga tinawag. Sa larangan ng usaping espiritual, ito rin ang mababasa natin sa Biblia. Ang Diyos ay nagtawag. Ang Panginoon ay may mga tinatawag. At yung tumanggap ng pagkatawag, lumapit sa Panginoon, nakipagkaisa sa Panginoon, ang tawag doon, ekklesya. Sila yung natawag sila yung napili. Kaya makita niyo mga kapatid, doon pa lamang, kung unawain nating mabuti at ugating mabuti ang salitang iglesia, makikita natin na dapat maunawaan natin bilang mananampalataya. Kaya tayo kabilang sa isang iglesia ay sapagkat tayo'y kasama sa mga tinawag, kasama sa mga pinili ng Diyos. Isang napakalaking karangalan, di ba? Isang napakalaking karapatan. Hindi lahat. Kaya may mga talata kayong
mababasa, hindi lahat ng tinawag, marami ang tinawag, ngunit kaunti ang pinili. Hindi ba? Marami ring mga masasabi natin na ang Panginoon nagtawag, ngunit mayroong mga hindi duminig. Ngunit yung mga tinawag, natawag, at masasabing mga pinili ng Diyos, ay yung mga taong bumubuo ng kanyang eklesya. Kaya dito natin maaring suriin ang ating mga sarili kung tayo ba ay may tuturing na tinawag o natawag. Kasama ba tayo dun sa English na called out ones, dun sa mga tinawag ng Panginoon? Masasabi ba natin tayo ay kasali sa mga pinili ng Diyos? Paano natin ito mapapatunayan? Paano natin ito may papamalas? Kung tayo'y kasama kabilang sa isang eklesya. Dahil yung eklesya, yun yung mga taong bumubuo ng mga tumugon at nakipagtipon. Yun ang mga taong tinawag, pinisan ng Panginoon, tinipon ng Panginoon upang maging Kanya mula sa iba. Ito yung karamihan. Tumawag ang Panginoon. Manaalala ninyo yung isang talinhaga ng Panginoon? Nagpadala ng paanyaya sa isang piging, hindi ba? Sa kanyang talinhaga. Ngunit anong sabi? Yung mga inanyayahan, hindi dumalo. Doon sa piging. Hindi ba? Kaya bandang uli, anong sabi? Inutusan ng kanyang mga utusan ng nagpapapiging, umayo kayo sa lansangan, sa kung saan. Papasukin ninyo yung gustong makipagpiging. Ibig sabihin, nilalarawan ng Panginoon noon, ang mga Hudyo unang tinawagan ng Panginoon. Sila unang inanyayahan ng Panginoon na maging Kanya. Sila unang kinuha ng Panginoon na maging Kanya. Ngunit alam natin, bandang huli, ay tinalikuran siya, inayawan siya. Kaya napakapalad natin kung nang nagpasugo ang Panginoon ng Kanyang mga lipid, nanawagan, tumawag, naganyaya ng mga taong maging Kanya. Napakapalad natin kung kasama tayong tumugon sa panawagan. Nakasali tayo sa mga inanyayahan. At dahil doon, tayo'y kabilang sa Kanyang eklesya. Sa mga taong tinipon ng Panginoon upang maging Kanya. Kaya doon pa lamang kung talagang liliripin nating mabuti, susuruin nating mainam ang salitang eklesya, mga kapatid, mga pinakaibig sa Panginoon, napakahalaga ng salitang eklesya na hindi natin pwedeng pagwalang bahala sapagkat isang napakalaking karapatan, pribileyo, na tayo'y ibilang nakasama sa mga tinawag, sa mga pinili at kinuha ng Panginoon na maging Kanya. Doon pa lamang, mapapansin ninyo, hindi natin mapapawalang halaga sapagkat ito mismo ay kalooban at kilusan ng Diyos. Siya mismo ang mayroong, pag gamitin ko yung salitang kalye, siya mismo ang may pakana ng pagkakaroon nitong eklesya. Mga taong aariin niyang maging Kanya. Tinipon niya. Kaya makita niyo ang isang eklesya nanggaling kung saan ang mga tao. Iba't iba ang lahi, iba't iba ang ugali, iba't iba ang anyo, sari-sari ang ugali. Pero dahil tinawag ng Panginoon at tumugon sa panawagan ng Panginoon, sa paanyaya ng Panginoon na maging Kanya, mapabilang sa Kanyang eklesya, isang napakalaking pribilehiyo
sa napakalaking karapatan. Ang daming tao na hindi duminig ng kanyang tinig. Ang daming tao na hindi tumugon sa kanyang panyaya. Ang daming tao na hindi nila inibig, na sila'y malapit sa Panginoon. Mapa sa mga itinuturing ng Panginoon naman kanya. Ngunit kung ikaw o ako ay ngayon, masasabi nating tumugon tayo nang tayo'y tinawag ng Panginoon. Napakalaking karapatan na tayo'y maging kanya. Kaya yan ang kahalagan at kahulugan at kahalagan ng salitang Eklesia. Sa ibang talata sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan, kung minsan masasalubong ninyo ang katumbas ng salitang Eklesia ay katawan, body. Ay sa mga hindi nila ginagamit yung salitang katawan ng mga Kristiyan, magagamit nila yung body of Christ. Kasi parang mas nagkakaintindihan. Ngunit ang ibig lamang sabihin ng katawan ay yung kabuuan, the composition of believers. Yung kabuuan ng mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya mababasa ninyo, ang iglesia ay tinawag na kanyang katawan at siyang ulo sa Roma 12:5, Unang Korinto 12, 13, 27, 28, at Efeso 1:22, 5:23, 30:32, at Colosas 1:24. Ngunit kung titignan ninyo, kung minsan mahirap na isipin yung salitang katawan, tayo katawan ni Kristo. Yeah? Dahil lang sasagi sa isip natin ay yung physical na bagay. Paano tayo naging katawan ni Kristo? Ngunit ang gamit nito ay sa spiritual at mas, kaya siguro ginagamit ng mga Kristiyano yung English, body of Christ. Na ibig sabihin, yung kabuuan ng mga nagsisampalataya sa Panginoon. Ngunit ito ang mahalaga pang dapat nating pansinin. Napansin ninyo, sa ating pagsusuri, ang salitang iglesia, mula nga sa Gregong eklesia, ay masusumpungan lamang ang salitang yan sa ikalawang tipan, o mas kilala nating bagong tipan, New Testament or New Covenant. Yung ikalawang bahagi ng ating Biblia. Sapagkat maintindihan natin na ang ikalawang tipan o bagong tipan na ating kilala sa ating Biblia ay naisulat sa wikang Grego. Kaya hindi ka taka-taka, mababasa mo ang salitang iglesia. Nagaling nga sa salitang iglesia, halimbawa. Kaya ngayon, maririnig ninyo mga iba't ibang nagsasabi sa Unang Korinto 1:2, 11:16-22, Unang Korinto 15:9, Galacia 1:13, Unang Timoteo 3:5, mababasa ninyo yung iglesia ng Diyos. Nandun yung salitang iglesia kasi sinulat sa wikang Grego. Sa Roma 16:16 naman ay sinasabi iglesia ni Kristo. Dahil, nandun yung salitang iglesia dahil nga sa pagkakasulat ng bagong tipan sa salitang Grego. At kung minsan, pinagtatalunan nga ito alin ang totoong iglesia? Ang iglesia ba ng Diyos o iglesia ni Kristo? At nag-aaway sa pagtatalong ito. Sino ang totoong iglesia? Ngunit mapapansin ninyo mga kapatid, yung salitang iglesia, gaya ng aking nabanggit, ay masusumpungan lamang, mababasa lamang sa ikalawang tipan. Pagdating sa unang tipan, wala kayong mababasang salitang iglesia. At bakit? Sapagkat ang unang tipan, na kilala natin na matandang tipan, ay isinulat sa Hebreo. At ang salitang Hebreo, walang salitang iglesia o eklesia. Kundi ang ikatumbas na salitay kahal sa Hebreo, nang ibig sabihin naman ng salitang kahal ay kongregasyon, kapisanan o kapulungan. Kaya mababasa ninyo palagi, lalo na sa mga awit, tinutukoy ang Israel bilang bayan ng Diyos
na siya ang kongregasyon ng Panginoon. Sila ang kapisanan ng Panginoon. Sila ang kalipunan ng Panginoon. Kahal ang salita sa lumang tipan o unang tipan. Walang salitang iglesia o eklesia sa lumang tipan. Mababasa lamang ang salitang eklesia sa bagong tipan. Kaya bakit pagtatalunan? Sino ang totoong iglesia? Di ba? Bakit pagtatalunan yun? Yung salitang yun sa bagong tipan lang masusumpungan, hindi mo masusumpungan sa lumang tipan. At ang mismong pinili na lahi ng Diyos, ang mismong ginawang bayang hirang ng Diyos, ang Israel. Sila mas ginagamit sa wikang Hebreo bilang kahal ang kongregasyon ng Panginoon, ang kalipunan ng Panginoon, ang kapisanan ng Panginoon. Kaya kung minsan kapag ka nagiging masaklaw ang isang tao at para bagang yung tinatawag nilang sa kanilang ang monopolya ng katotohanan, na inaangkin nilang sila lang ang tama, sila lang ang totoo, abay magkukulang sila. Lalo na kung pag-uusapan sino ang totoong iglesia o eklesia. Magkukulang sila sapagkat masasalubong mo lamang ang salitang eklesia o iglesia sa bagong tipan. Wala siya sa lumang tipan. Kakaintindihan po tayo. Batay kasi yan sa pagkakasulat. Naisulat ang lumang tipan sa wikang Hebreo, walang salitang iglesia. Sa lumang tipan, bagong tipan, sapagkat naisulat sa wikang Grego, lumitaw ang salitang eklesia. Maliwanag po yan. Kaya dapat hindi pagtatalunan. Ngayon, datapwat sa mga nangasusulat, kung talagang tayo'y manunuri, totoong kapuna-puna sa buong Biblia na masusumpungan natin sa nilalaman ng dalawang tipan. Sa lumang tipan, bagong tipan. Unang tipan, ikalawang tipan. Merong isang salita na itinutumbas mas madalas doon sa kapisanan ng Panginoon, kalipunan ng Panginoon sa lumang tipan o kahal, o kaya naman yung eklesia sa bagong tipan o ikalawang tipan. Alam niyo kung anong salita? Kawan. Jeremias. Tingnan ninyo. Jeremias 13:17, tinawag ang bayang hirang, ang bayan ng Diyos, ang bayan ng pinakipagtipanan ng Panginoon bilang ang kawan ng Panginoon. Nandiyan yan. Jeremias 13:17. Kahit na sa bagong tipan, Gawa 20:28, yun nga natin talatang batayan. Ingatan ninyo ang buong kawan, pakainin ninyo ang iglesia. Nakita nyo? Dahil merong dahilan kung bakit higit na inilarawan ang mga taong tinipon ng Panginoon, mas madaling unawain, mas bagaang ilarawan sa isang kawan. Di ba? Walang pag-aalinlangan kung bakit, anong dahilan, sapagkat ang mismong Diyos, ang ating Panginoon, siya mismo inako niya. Inilarawan ng kanyang sarili. Inako ang titulo, inilarawan ng kanyang sarili, kagaya ng isang pastor. Samantalang yung kanyang mga pinili, yung kanyang mga hinirang, itinulad naman sila sa mga tupa sa kanyang pastulan. Mahaba na nating tinatalakay yan at napakaraming talata mula Henesis hanggang Apokalipsis ang aking binanggit. Halos nakakalat, malaganap ang pagiging pastor ng Panginoon sa kanyang bayan na kanya namang kinikilala
Kagaya ng mga tupa sa kanyang pastoral. No cabe duda, ang sabi nga ng Kastila, walang pag-aalinlangan yun. Meron sigurong dahilan kung bakit ito ang metafora, kung bakit ito ang iginuguhit na larawan ng Panginoon. Sapagkat mas maraming maunawaan, mas maraming matutuklasan ng mga katotohanan na ibig ipahayag ng Panginoon sa pamagitan ng larawan ng pastor at ng tupa sa isang kawan. Bakit nga ba ang Panginoon ay inilalarawan sa banal na kasulatan, sa buong Biblia? Sa Genesis hanggang Apokalipsis, naipakita na natin yan sa mga talatang. Bakit nga ba ang Panginoon nilalarawan ang kanyang sarili sa isang pastor? At bakit nga ba ang mga kanya ay nilalarawan naman niya mga tupa sa kanyang kawan? Meron pong matibay na dahilan kung manunuklas tayo sa Biblia kung bakit yan ang larawan. Ito na yata ang paglalarawan ng ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayang hirang. Ito na yata ang paglalarawan na inilalarawan ang ugnayan na palagi nating sinasabing covenantal relationship, isang tipanan na walang hanggan sa pagitan ng Panginoon, yung relasyon ng Panginoon sa mga taong naging kanyang bayan, noon at maging ngayon. Yung dati, sa lumang tipan ay pinili ang isang lahi. Masusumpungan natin sa ikalawang tipan, isinali na ang ibang lahi. Kaya tayo'y nakasali. Nang dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, hindi na tayo kakaiba sa sambahayan ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ng Efeso 2, na nung tayo hiwalay kay Kristo, wala tayong sa pananampalataya. Hindi tayo mananampalatayang Kristiyano. Hiwalay tayo at hindi nakaugnay kay Kristo Jesus. Hindi tayo kababayan ng sambahayan ng Diyos. Hindi tayo kabilang doon sa bayang hinirang ng Diyos. Hindi tayo kasali sa mga pinili. Tagaibang lupa tayo sa mga tipan ng Diyos. Subalit nang tayo'y nanampalataya kay Kristo Jesus, naging kababayan na rin tayo ng pinili na lahi at nakasama na rin binibilang sa bayang hirang ng Diyos. At meron tayong pag-asa na makakaasa, magtatamasa ng mga tipan at mga pangako nito. May dahilan. Hindi natin may sasantabi ang katotohanan sa pakikitungo ng Diyos at pakikipag-unayan. Basahin ninyo ang buong Biblia ninyo. Tingnan ninyo ang mga batayan sa ibang mga aklat kung bakit pagiging pastor ang ginamit na paglalarawan ng Diyos sa kanyang sarili at ang kanyang bayang hirang bilang mga tupa ng kanyang pastor. May mga ilan. Di naman natin sinasantabi. Mayroong mga ilan na deskripsyon, pagkakakilanlan na ikinakabit sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. Di ba? Ngunit makita niyo yung malaking diferensya. Halimbawa, sa lumang tipan, ang Diyos ang manlilikha. Samantalang yung mga kanya ay mga nilikha lamang. Creator, creation, ang larawan. Okay. At inilarawan yan sa pamagitan ng magpapalayok. Di ba? Gaya ng sinabi ni Propeta Jeremias, ang Diyos ay parang magpapalayok, nililok ang putik sa hugis na gusto niya, ganun ang ginawa sa tao. Siya ang tagapaglalang ng lahat ng mga bagay at tayo yung mga nilalang lang. Nakita niyo yung agwat ng pagkakaiba? Nakita niyo yung agwat ng pagkakalayo ng isang manlilikha at nilikha? Di ba? May mga pagkakataon naman na mababasa niyo sa lumang tipan din na ang Diyos ay hari. At kung siya'y hari, may mga alipin siya na naglilingkod sa hari. Kinikilala nilang Diyos na hari, pero yung mga kumikilala sa kanya na hari, sila'y mga alipin. Makita niyo yung agwat, ang layo ng ugnayan, isang hari at isang alipin. Di ba? Isang suzerain at isang slave.
Baka mas gusto naman ninyo ang larawan na ang Diyos ay hukom, judge. At kung siya'y hukom, sino tayo? Mga hinahatulan, huhukuman, paparusahan kung hindi makasunod sa kanyang utos. Ay, mas lalong malayo yun. Di ba? Ang agwat ng ugnayan, isang tagahatol, isang hinahatulan. Ipinakilala ng Panginoon pagdating sa bagong tipan, ang Diyos ay Ama. Tama po. At ang mga mananampalataya ay anak. Ngunit, mayroong, tinatag lang, Clotilya, mayroong dapat mong unawain. Hindi tayo totoong anak. Dahil may bugtong na anak na si Kristo Jesus. Pag sinabing bugtong, siya lang ang totoong anak. Tayo'y, gamitin na natin ang sinasabi ng Apostol Pablo, tayo'y mga inampon. Mangampon lang tayo. Gaya ng sinabi ng 1:2, binigyan lang ng karapatan. Hindi tayo totoong anak. Binigyan lang ng karapatan. Inampon lang tayo. We receive the spirit of adoption. Mahalaga po yun. Kasi sa ngayon, nakikiama-ama. Pagkatapos yung totoong anak, hindi kinikilala. Ay ba, mas masaol pa sila, mas matindi pa sila sa totoong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Nakita niyo, kuminsan kailangan pong liwanagin yan sapagkat maghahatid sa mali na paniniwala. At maaaring mapariwara ang isa kung hindi niya napapagunawa ang mga bagay na yan. Meron pa dyan na isasantabi mismo ang bugtong na anak at kukunin yung mismong pwesto ng totoong anak. Nakita po ninyo, kailangan nating ituwid ang maaring hindi tama ng mga paniniwala upang tayo ay huwag mapariwara. Upang tayo ay hindi mahulog sa huwad na pananampalataya. Ngunit, sa kabila ng mga ito, mga kapatid, ang malaganap na larawang iginuguhit ng Biblia ng isang malapitan na ugnayan at pangwalang hanggan na ugnayan, pinagtipanan pang pag-ugnayan, covenantal relationship, ay walang iba kundi ang pagiging pastor ng Panginoon at pagiging mga tupa sa kanyang pastulan ang mga kanya. Yon ang inyong masusumpungan sa buong Biblia. Hindi ko na kailangan sa oras nito ilagay lahat ng matalata, ngunit napatunayan na natin mula Genesis hanggang Apokalipsis. Halos, parang isang magsisimula kayo sa Genesis. Doon pa lamang kay Cain at kay Abel, Adam at Eva, may tupa ng binabanggit na inihain. Nandog. Abraham, Isaac, Jacob, Moses, at lahat ng mga ilang propeta, pati na si David, bandang uli pati na ang ating Panginoon, ang pagiging pastor, ang iminulat at ipinahayag. Hanggang sa langit. Kaya meron tayo dun sa pasilip sa langit, makikita mo, ang kordero si Kristo. Papastulan sila, pero nasa langit na. Yung pagiging pastor ng Panginoon, ang siya pa ring ipinakikita. Bakit nga ba bilang isang pastor? Ay paliwanag ko na nga sa inyo minsan, na sapagkat ito ang Diyos, hindi kayang abutin ng tao ng kanyang kaalaman, paano niya makikita. Ginagamit kasi yung salitang kita, makikita sa na comprehend. Hindi kayang lubusin na unawain ng isang tao ang Diyos.
Kaya ang Diyos kailangan magpahayag siya ng kanyang sarili. Sino siya at ano siya? At nagkataon ng kanyang unang mga pinagpahayagan, ang mga Hebreyo. Kung tutusin ang mga Hebreyo, kaya mababasa ninyo ang pinagugatan ng salitang Hebreyo, taga kabilang ilog, Ixos, at iba pang mga katulad na salita, na karamihan sa kanila ay mga pastor ng mga tupa. Kaya sila inalipin sa Ehipsyo. Kung maintindihan niyo yung kasaysayan. Kinamumuhihan nila ang mga pastor ng mga tupa. Mababaho, marurumi. Samantalang ang Ehipsyo ay palasyo ang naroon. Mga hari at mga prinsipe. Nakita niyo. Kaya sila pinaghirap. At sapagkat sila yung mga pastor ng mga tupa, ang lupain nila ay lupain ng pagpapastor. Pagpapastor ng mga hayop, hindi ng pagtatanim, ng pagsasaka. Kaya marahil nang ang Diyos makipagtagpo sa kanila. Ginamit niyang larawan ng pagiging pastor at mga tupa dahil mas madaling itawid sa kanila, mas madali silang abutin kung anong ibig ipahayag ng Panginoon. Nang sabihin ng Panginoon, ako ang inyong pastor, kayo yung mga tupa ko. Kung tutusin, wala na maraming paliwanag, nagkakaunawa, nagkakaintindihan ng Panginoon at sila. Hindi po ba? Sa atin, maaring malayo ng kaunti sa ating isipan na maintindihan kasi hindi tayo nagpapastor. Pero kahit pa paano, tayo ay nag-aalaga ng mga hayop, di ba? Magkakaintindihan tayo. Nang ibig sabihin. Yeah. Yung kalabaw man, nakikilala yung kanyang amo. Pusa, aso, pag tinawag sa pangalan, abay tumutugon din. Yeah. Nagkakaintindihan. Kaya yun ang ginamit na larawan ng Panginoon bilang pastor dahil yung mga kinatagpo niya ay mga pastor ng mga tupa. Tagapag-alaga ng mga tupa. Madali nilang maunawaan. Mga kapatid, sa Genesis 1:1 pa lamang, in the beginning, God. Sa pasimula, ang Diyos. Yung salitang Diyos, doon pinaliwanag ko na. Elohim. Nagugat sa salitang El. At yung salitang El o pangalang El. Madalas yung marinig sa Biblia, El Shaddai, El Rohi, El Elyon, El Gibor, at napakarami. Samuel, Gamaliel, Nathaniel, nandun yung El. Yeah. Ang salitang El, ang titik na letra ay Aleph at Lamed. Pinaliwanag ko na yan, na doon pa lamang sa pangalang El, nandun ang larawan ng isang pastor. Ang Diyos mismo yan. Ang nagpahayag ng kanyang sarili, ano siya, sino siya, bilang pastor ng kanyang bayan at ang mga tupa ng kanyang pastulan. At ang isang, bakit nga ba tupa? Pinaliwanag ko na bakit nga tayo niyan tulad sa mga tupa. May dahilan din ng Panginoon upang magaan nating maunawaan bakit tayo yung mga tupa. Di ba? Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng mga yan, ay upang ipakita ang katotohanan at hindi maitatanggi na ang pastor, ang tupa, ay hindi mabubuhay ng walang pastor. Kaya pinagkaiba ng kambing sa tupa o ang tupa ng kambing. Ang kambing mabubuhay kahit walang nagpapastor sa kanya. Yun ang kambing. Palaging ginagamit din yan sa Biblia, na ilustrasyon. Ngunit ang tupa, hindi mabubuhay ng walang pastor. Ibig pa, unawa ng Panginoon, nakadepende, nakasalalay ang buhay ng isa sa Diyos. Yun ang pinakamaliwanag na mensahe kung bakit ang Diyos inilalarawan ng sarili bilang isang pastor. At ang mga kanya'y mga tupa, hindi mabubuhay ang tupa
na wala siyang pastor, gayon din naman ang mga nasa Panginoon, hindi sila mabubuhay dahil nakadepende ang kanilang buhay, nakasalalay ang kanilang buhay sa Diyos. Yun ang mahalagang katotohanan. Gusto niyong salaysay ko kung paano katotoo yan? Hanggang mamayang hapon tayo matatapos. Pero ang isang halimbawa, si Abraham. Subaybayan ninyo ang kasaysayan ni Abraham. Nagpapastor ng tupa. Ang kanyang pinakamalaking kayamanan, mga tupa. Pinakamalagang kayamanan, mga tupa. Pero saan nanggaling si Abraham? Yeah. Alam niyo yung istorya niya? Sinilang sa Ur. Ang Ur, ang sentro ng idolatriya. Ang tatay niya mismo, ang nangunguna sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, si Tare. Inalis siya. Tinawag ng Panginoon, umalis ka riyan. Sa una yan. At ilang lugar ang pinunta ni Abraham hanggang makarating ng Kanaan. Nakita niyo yung mensahe ron ng Panginoon kay Abraham? Pinahayo siya, pastor ka ng tupa, pansamantala kang tumitira sa isang lugar kung saan mayroong pastulan. Nagtatayo ka ng toldat, tapos lumilipat. Kaya binansagan din ang mga Hebreyo, di ba, na mga nomadic, mga Hebreyo, mga Hudyo, nomadic. No? Palipat-lipat, pagala-gala, walang panirahang sarili. At parang sinabi ng Diyos kay Abraham, ako ngayon ang pastor mo, umalis ka riyan, papatnubayan kita, dadalhin kita. At yan ang ginawa ng Diyos. Kaya hindi ka takataka mga kapatid kung bakit pastor ang ginamit ng Panginoon at ang mga kanya'y bilang mga tupa. Ngayon, magtatapos ako. Bilangin lang ninyo yung salita kong pagtatapos. Pero paiiksiin ko po dahil meron tayong pagdako sa dulang pa ng Panginoon. Dalawang bagay lamang, batay sa talatang batayan. Total naman po ito'y may pagpapatuloy natin sa iba nating pag-usap. Balikan natin talatang batayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo. Doon lamang sa pahayag na yon. Dalawang bagay ang ating maunawaan kung bakit ginamit ang salitang iglesia, ginamit ang salitang kawan, katumbas ng salitang iglesia. Alam po ninyo, itong talatang ito, pinagtatalunan. Maraming sekta ng pananampalataya ang nagtatalo-talo rito. Dahil, sinabi, sa isang salin, iglesia ng Panginoon ang nabasa natin. Sa ibang salin, iglesia ng Diyos ang ginamit. Sa isang salin, iglesia ni Kristo, lalo na yung Lamsa version. Iba't ibang salin ng Biblia, pinalit-palit. Kasi ang pagtatalo-talo ito, nandun sa salitang binili ng kanyang sariling dugo. Kaya sabi, hindi pwede na ito'y iglesia ng Diyos, kasi pag binili ng sariling dugo, hindi naman namatay ang Diyos, sabi nila. Kaya hindi iglesia ng Diyos yan. Sabi nung ba, tama na yung iglesia ng Panginoon, dahil ang Panginoon ang namatay. Sabi naman ng iba, hindi, si Kristo yan. Kasi si Kristo namatay sa krus. Kaya pinagkatalunan itong talatang ito, iglesia ba ng Diyos, iglesia ng Panginoon,
Iglesia ba ni Kristo? Mga kapatid, malulutas ang usapin Walang pagtatalo-talo. Basahin niyo muli ang salta, ang talata. Ingatan ninyo ang buong kawan, ang iglesia ng Diyos, ang iglesia ng Panginoon, ang iglesia ni Kristo. Pare-pareho, yung tatlong binanggit na iglesia, kung magkakaiba o iisa, mahuhulog isang kawan. Napansin niyo? Dahil iyon ang tamang salitang naglalarawan ng isang eklesia. Okay. Tayong mga Pilipino, sa wika natin, gamitin din ang salitang kawan, di ba? At nagkakaunawaan kaagad. Pag sinabing kawan, kapisanan, kapulungan. Minsan nga, ginagamit pa yan sa iba't ibang mga hayop. Dahil ang katumbas sa saltay, flock. Flock of birds, kawan ng mga ibon. Flock of animals, kawan ng mga hayop. Di ba? Generic, yung saltang kawan kasi, o flock. Tumutukoy na malaganap, malawa, maramihan. Dahil kuminsan nga, yung saltang eklesia, napipilipit, tulad ng sabi ko, mas naunawaan ng iba na ito'y dakong pagtitipon. Sambahan-simbahan. Yeah. O kaya naman, pag sinabing pangalan ay church, nandun yan sa Bagong Baryo, nandun yan sa Quezon City. Kasi lugar, dako ang pinag-uusapan sa English na church. At kung minsan, pati yung saltang eklesia, napipilipit, hindi na unawaan, nagiging kalituhan, sa marami, tanggap na rin na yun ay lugar. Ngunit, sa Biblia, yung eklesia nga, ay yung hindi dakong pagtitipon, kundi taong nagkakatipon. At mas tama yung saltang kawan. Kaya nga, anong sabi ng kasabihan sa English? Birds of the same feather flock together. Magkakapareho, magkakaisa, sama-samang isang kawan. See? Dahil mas ipaliliwanag ka nito at mas magawang inilalarawan. Kung ibig natin na malaman ang kalooban at kilusan ng Panginoon. Marami ang kakapa-kapa. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Gustong maranasan ang kilusan. Mga kapatid, sa usapin natin, iglesia ay ginaya sa isang kawan, mahalaga na mapagunawa, maliwanag na inyong makikita ang kalooban at karansa, ang kilusan ng Panginoon. Tulad ng sabi ko, may silang tutuloy ko to sa ibang araw nating pagharap. Batay lamang dito sa talatang batayan natin ng Gawa 20:28, ingatan ang kawan, ang iglesia ng Panginoon. Dalawang bagay lamang ang iiwang sa inyo. Bakit? Bakit higit na mahalaga ang pagiging pastor ng Panginoon at ang mga kanya'y mga tupas sa kanyang kawan? Una, ang larawan ng isang kawan, dito mo lalong mapagkikilala at mapag-uunawa ang Panginoon na siyang Diyos. Dahil sa dalawang bagay. Makikita yung kanyang pagpapahalaga. Pag sa iglesia, gamitin mo sa salitang iglesia, hindi mo masyadong makita yung pagpapahalaga ng Diyos. Pero sa salitang kawan, makikita mo, lalo na dito sa talatang batayan. Bakit? Dahil binili ng kanyang sariling dugo. Ganito kahalaga para sa Panginoon ang mga kanya. At lalo mong makikita yon sa larawan ng pastor at tupa, na ang pastor inilarawan ng Panginoon, kagaya ng kanyang sarili, ibibigay niya ang kanyang buhay
Dahil sa kanyang mga tupa. Hindi ba yan sinabi sa 1 Diyos? Hindi mo makikita yun sa salitang eklesia, yung larawang yon. Yung pagpapahalaga ng Panginoon. Ngunit sa larawan, metafora, ilustrasyon ng pastor at tupa, makikita mo itong sinasabing pagbili ng kanyang dugo. Sa unang banda, sino bang iniahahin upang tumigis ang dugo? Mga tupa. Hindi ba? Nakita ninyo? Sana maabot niyo ang ibig ko sabihin. Kaya ginamit ang larawan ng sangkawan sa mga mananampalataya, sa mga eklesya, sa mga nagtitipon sa Panginoon, nagkatipon sa Panginoon, sapagkat sa larawan ng sangkawan, mas magaang maunawaan. Mas madali na makita ang pagpapahalaga ng Panginoon. Tingnan ninyo ang Lucas 15, doon sa isa ng ating aralin na pagkain. Halinang magdiwang. Di ba? Na pinamagatang halinang magdiwang. Lucas 15. Yung nawawalang tupa, hinanap ng pastor. Ibig makita ng Panginoon kung gaano kahalaga kahit ang isa sa kanya. Kagaya ng isang tupa na kailangan iwanan ang 99, hanapin lang ang isa. Mayroon pa bang may guguhit na mas magaang larawan ng pagpapahalaga ng Panginoon kundi doon? Sa paghahanap sa isang nawala, natupa sapagkat mahalaga sa kanyang bawat isa. Mayroon pa bang higit na maliwanag na paglalarawan, kagaya ng sinasabi ng 1 Jes 3 at 11, ng pagpapahalaga sa mga tupa, kundi ang pastor ibinibigay ang kanyang buhay dahil sa mga kanya. Hindi niya tatakasan, hindi niya ihiwalayan. Mayroon pa bang mas maliwanag na paglalarawan ng pagpapahalaga ng Panginoon, kundi sa larawan ng pastor at tupa? Makitid ang ating mga isip. Di natin kayang abutin na tarukin kung minsan ang mga bagay na ibig ipabatid ng Panginoon. Kaya nga sa pamagitan ng paglalarawan, upang magaan nating maunawaan ang pagpapahalaga ng Panginoon. Mahaba pa po ito, pero batay lang muna dito sa talatang ating batayan, sapagkat babalikdan natin kung gaano pinahalagaan ng Panginoon ang mga kanya. Marami kayong talatang mababasa, tinuturing niya parang kayamanan. Precious wealth. At susubaybayan niyo yung Biblia. Alin ba ang pinakamayaman, pinakamahalagang yaman ng tao noong unang panahon? Mga tupa. Pinakamayamang tao ang maraming tupa, kagaya ni Abraham at mga iba pang mga mababasa ng Biblia. Sinusukat ang kanilang kayamanan sa dami ng kanilang mga tupa. Dahil noong unang panahon, ang tupa ang pinakamahalagang yaman. Nilalarawan din yan ang Diyos at ang mga kanya. Para sa Panginoon, ang kanyang pinakamana, pinili na bahagi, mababasa sa maraming talata yan, walang iba, kundi ang mga kanya na itinuturing at inaangkin niyang parang mga tupa sa kanyang pastulan. So the best illustration that can ever illustrate God's care and love for His people is that of a shepherd and a sheep. Biro nyo, ibibigay ang buhay ng isang pastor sa kanyang mga tupa at ginawa ng Panginoon. Binili niya ng kanyang dugo. Ibig sabihin, ibinwis ang buhay dahil ang dugo ay buhay sa Biblia. Minsan hindi natin maintindihan yung bakit dugo ang pinag-uusapan. Tatalakayin ko yan sa mga ibang pagtitipon natin. Ang dugo sa saro. Hindi ko matapos-tapos sapagkat ang lawak ng usapin ng tungkol sa dugo sa Biblia. Pero ang ibig lang sabihin ng dugo ay buhay. Isipin nyo, buhay ng Panginoon ang katumbas ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga tupa. Kaya, yun ang pinakamagandang paglalaro. Ikalawa,
Diyan din sa talatang bata yan. Ingatan ninyo ang buong kawan na binili ng kanyang dugo. Katumbas din yan ang sinabi sa unang Pedro 5, 2 at 4. Ingatan ninyo ang kawan ng Diyos. Nandun ang pangangalaga ng Panginoon. Ingatan. Pakainin. Ang daming talata po niyan. Bago umalis ang Panginoon, yan ang pinagbili niya kay Pedro. Mahal mo ba ako? Hindi maintindihan ni Pedro kung bakit tinatanong, mahal mo ba ako? Ilang ulit, mahal mo ba ako? Parang sinasabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, ingatan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Pero mo pinagbili niyo ng Panginoon. At tinalakay natin sa ating mga nakarang pag-aaral, yun lamang nakarang nating aralin na pagkain. Ano yung aralin natin pagkain? May Alzheimer's na yan siguro tayo. Ano bang... Ako, matagal kong inisip kanina, inanap ko pa yung aking kodigo. Ano nga ba yung nakarang linggo? Di ba? Ano ba yung nakarang linggo natin? Tatanda rin kayo. Ibinigay, hindi ipamigay. Di ba? Walang isang sa kanya ay mawawala. Di ba? Ibig sabihin, marami na tayong talatang pinag-usapan. Hindi pa babayaan ng Panginoon ang mga kanya. Pangangalagaan niya ang mga kanya. Iingatan niya ang mga kanya. Yun ang mensahe natin nung nakarang sa aralin na pagkain natin. Paano ilalarawan ito? Sa isang eklesya. Muli, sa pamagitan ng paglalarawan ng isang kawan. Kung ang Panginoon bilang pastor, pangangalagaan niya ang mga kanya, hindi niya iiwan ni pababayaan man, kaya maging sa isang eklesya, sa isang kawan, naglagay ng mga pastor. Ayon sa kalooban ng Diyos, upang kandilin, pakainin ang mga kanya. Yeah. Kaya makikita niyo, maging sa saltang eklesya, walang pag-aalinlangan, katumbas ng kawan, kasi may pastor eh. Di ba? Mga kapatid, sa aking pagwawakas pansamantala, kung lalong totoong ibig niyong malaman at maunawaan ang kalooban at kilusan ng Panginoon, hindi ka mangangapa sa dilim. We will never grow up in darkness. Kasing iba, nangangapa. Ano bang kalooban ng Diyos sa akin? Ano kayang kalooban ng Diyos sa akin? Hinahanap pa yung kalooban ng Diyos. At gusto nila madamay yung kilusan ng Panginoon. Sana maramdaman ko ang Panginoon. Sana kumilos ang Panginoon. Mga kapatid, sa eklesya, sa kawan, masusumpungan ninyo ang kalooban at kilusan ng Panginoon. Inihayag na ng Panginoon. Tinawag, nagtawag, at yung tumanggap ng pagkatawag. Ang sabi niya, kinakailangan, dei, sa Grego, kinakailangan maging isang kawan, maging isang eklesya, ang mga kanya. Upang, huwag kayo nang magdugtong, ang dami niyan sa talata sa Biblia. Bakit tayo isang eklesya, ang mga mananampalataya? Bakit tayo isang kawan, ang mga mananampalataya? Upang maunawaan natin at maranasan ang kalooban ng Panginoon. At maramdaman natin ang kanyang pagkilos sa buhay natin bilang mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, hindi maaring baliwalahin ang pagiging kasali, ang pagiging kasamang ibinibilang sa isang eklesya o sa isang kawan. Walang mananampalatayang isang tupang gala-gala, layas, mahilig sa paglalagalag. Walang ganon. Kailangan, ang sabi na, nasa isang kawan siya.
At naglagay pa ng Panginoon ng tagapangalaga nila. Sa ganung larawan, hindi pa ba natin maintindihan? Iginuhit na ng magaan sa ating pag-iisip ang Panginoon ng kanyang kalooban. Anong gusto niya? Anong ibig niya mangyari sa atin? Kaya ako'y namamanhik sa inyo, mga kapatid. Totohanin natin, seryosohin natin ang ating pagiging kasali, kasapi sa Eklesia ng Panginoon. Ang pagiging kasamang kabilang sa kawan ng Panginoon. Na lubang mahalaga at hindi natin pwedeng baliwalayin. Kundi tayo mismo umaayaw, tayo mismo lumalaban sa kalooban ng Panginoon. At tayo mismo, hindi natin ibig ang pagkilos, ang kilusan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya may eklesia, kaya may isang kawan na kinabibilangan. Doon nakikitungo ang Panginoon. Doon gumagawa ang Panginoon. Doon kumikilos ang Panginoon. Doon nakikipagtagpo ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pakikipag-usap mo sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Maraming pagkakataon nakakaligtaan namin. Maraming pagkakataon kinaaayawan namin. Maraming pagkakataon kinatatamaran namin. Maraming pagkakataon niwawalang bahala namin ang aming pagiging isang kawan, pagkabilang sa isang eklesia. Gayong maunawaan doon nakikipagtagpo ka sa mga iyon, na doon ay kumikilos ka ng iyong mga gawa. Bagamat ikaw po, Panginoon, ay kumakatagpo sa bawat isa, isahan sa amin. Marami kaming nararanasan sa buhay namin ng iyong pakikitungo sa amin. Ngunit hindi namin dapat baliwalayin na ikaw mismo ang may kagustuhan at may kay pangangailangan ng mga iyo, ang mga nananampalataya sa iyo, na tinawag mo mula sa iba, at dahil hindi lahat ay tinawag mo, may pinili ka. At kung kami kasali sa mga pinili, kabilang sa mga tinawag, hindi namin dapat baliwalayin ang kagustuhan mo na kami nasa isang eklesia, sa isang kawan ng mga mananampalataya. Kaya nga kami tinawag mula sa iba upang huwag kaming makihalubilo basta kung kanino. Upang huwag kaming basta makisama lalo na sa mga hindi mananampalataya. Kundi tinitipon mo kami magkakasama ng mga nananampalataya sa iyo sa isang eklesia, sa isang kawan. At doon ka nakikitungo sa amin. At doon ka nakikipagtagpo sa amin. At doon namin nalalaman at naunawaan ang iyong mga kalooban at kilusan sa aming mga buhay. Wala kaming mapupulot sa labas. Wala kaming mapapakinabangan kung saan-saan. Maliban na kami ay nasa piling ng mga iyo, kasama sa mga tinawag, kasama sa mga pinili, kasama sa mga tapat, na narito at naghihintay hanggang sa muli mong pagparito upang makasalo ka namin
kung saan ka naroon, ay doroon ang mga iyo. Patawarin mo kami kung minsan, Panginoon, na kami nagwawalang bahala sa iyong eklesya, sa iyong kawan. Bagkus sana, Panginoon, ay matuklasan namin ang lalong marapat naming gawin na mamuhay sa loob ng iyong eklesya, sa loob ng iyong kawan. Sa piling ng mga kapwa namin, mga mananampalataya sa iyo, kasama ng mga kapatid sa sambahayan ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapaalala sa amin ng iyong mga salita upang kami ay makapamuhay ng ayon sa iyong kagustuhan sa aming mga buhay. At nang kami makapagbigay din lugod sa iyo dahil kami dumirinig ng iyong tinig at sumusunod sa iyong ibig. Ito po ang aming panalangin